merong iba talaga na kaya siya na-promote is because, paano ko sasabihin to? Is because sip-sip, di ba? Pinoy ako! Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos sa isa na naman mabuting pagkakataon na tayo magkita-kita muli at ang dalangin ko pong parati sa Diyos. Sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. At ito po, good news sa mga kababayan natin naghahanap ng trabaho as caregivers because Canada is in need of you. So, caregivers po ito from outside Canada. At dito po kayo mag-a-apply sa legit no placement fees na agency na ito, which is Venture Management Systems International. At ito po yung mga requirements. Take note of this mga kababayan. 21 to 45 years old, bachelor's, college degree holder in similar field with valid general training, IELTS equivalent to a minimum of CLB4 or CELPIP, with at least 2 years of nursing or professional caregiving experience in the past 5 years. Ability to drive is preferred. Must be able to meet the physical demands of the job, including bending, twisting, standing for extended periods, performing repetitive motions, manual material handling, and occasional walking or running. Should have the following documents: college diploma and other education documents, IELTS certificate, and certificate of employment. And again, dito po kayo mag-a-apply mga kababayan sa legit no placement fees na agency ito, which is Venture Management Systems International. So good luck po doon sa mga kababayan natin na mag-a-apply sa trabahong ito. Salamat nga po pala sa patuloy na pagsuporta nyo dito sa akin channel. Thank you very much po mga kababayan. At bago ang lahat, basahin muna natin yung mga comments ng mga kababayan natin doon sa nakaraan nating video about doon sa topic nating galit sa kapwa Pinoy. So kung di nyo pa po napanood yun, ilalagay ko po yung link dito para mapanood nyo po yung video yun. At mag-leave po kayo ng comment below kung ano yung mga topics na gusto nyong pag-usapan natin. Pero ito, sabi nung isa nating kabayan, grabe inabot kong stress sa Pinay na naka-work ko. Okay lang sana kung magaling sa trabaho, kamote naman, galing-galingan lang, taas ng tingin sa sarili, kamote naman. Meron po kasi mga ganyan na makakasama natin sa trabaho, which is reality naman talaga, na mas parang feeling nila na sila yung may-ari nung kumpanya na pinagtatrabahuhan ninyo, di ba? Yung feeling niya mas magaling pa siya sa inyo, feeling niya na siya na nga yung may-ari ng kumpanya. Ang tawag diyan is parang, kung kilala niyo si Jollibee, di ba? Jollibee ang tawag ng iba diyan, bakit? Kasi si Jollibee, bida ang saya, di ba? Ayun, bida-bidahan. Ayan. So, meron po talaga tayong mga ma-encounter na ganyan sa trabaho. Pero, how do we cope up with those kind of people? Paano ba tayo makitungo sa mga ganong klaseng katrabaho? Ano yung ginagawa natin? Kasi, alam niyo po mga kababayan, yan yung tinatawag na toxic culture, no? So, how do we cope up with those kind of situation wherein ganun yung klase nating katrabaho? Paano nga ba? So mag-leave po kayo ng comment below kung paano kayo makitungo sa ganung klaseng katrabaho. Ano ba ang gagawin ninyo? Pataasan ba kayo sa kanya? Makikipag-compete ba kayo sa kanya? Or you will take it as a challenge? Or mag-quit ka na lang, di ba, ng trabaho kasi hindi mo kasundo sa trabaho. How do you deal with that, with those kind of people? Now, next, sabi nung isang kabayan natin, bro, hats off to you. Unfortunately, nasa dugo ng mga ibang Pinoy yan. Inggit at crab mentality. So sad. Ayan. Malungkot talaga
na meron talaga mga ganyan kung saan halimbawa yung isang tao ay napopromote. Ang tingin naman ng iba or ang ginagawa naman ng iba, imbis na suportahan yung tao na ma-promote at maging masaya siya dun sa kumbaga dun sa promotion nung kasamahan niya sa trabaho, kinaiinggitan, di ba? Which is sometimes talagang hindi naman maganda yun na naiinggit ka sa isang tao, kundi dapat maging team player ka. Yun ang tawag dun eh. Ang team player po kasi, pag nakikita niyang umaangat yung isa, imbis na kainggitan niya, dapat kinocongratulate niya. Pangalawa, siguro tanongin niya ano ba yung sikreto niya, bakit na-promote. Pangatlo, ayun, yun lang. Minsan, ang nangyayari, maoobserbahan mo, mga kababayan, na sumipsip dun sa kanyang boss. Minsan, ito mga kababayan, strategy rin talaga yan. Hindi naman po sip-sip ang tawag dun eh. Pero ang tawag dyan is emotional bank account. Okay? In professional terms, yung pagsip-sip, ang tawag dyan mga kababayan, at tinuturo yan, is emotional bank account. Anong ibig sabihin ng emotional bank account? Di ba halimbawa po, halimbawa, meron kang kasama sa trabaho, magla-lunch ka. Ako, halimbawa, magla-lunch ako. Tapos sabihin ko doon sa kasamahan ko na, oy, magla-lunch out ako. May gusto ka bang pagkain? Lilibre kita. Okay? So, kung halimbawa, ngayong araw na to, nilibre ko siya. Ngayon, pag nag-lunch out siya, yung kasamahan mo nilibre mo, ano sa palagay mo? Ililibre ka rin ba niya sa susunod? Most probably the answer is maaaring yes, 'di ba? Ililibre ka niya. I-reciprocate niya 'yon sa'yo kung ano yung magandang ginawa mo sa kanya. Which is, kumbaga, yun yung normal na mangyayari talaga. Ganon din yung emotional bank account, mga kababayan. Nagtatanim ka ng kabutihan sa kapwa mo para siya rin gawan kanya ng kabutihan. Ganon din sa pakikitungo sa ating mga boss, mga kababayan. Reality po yan. Totoo naman po yan eh. Na alimbawa, yung boss mo, tuwing meron siyang pabor sa'yo, ay ginagawa mo yung pabor sa kanya. Ano sa palagay mo sa pagdating ng point na may kailangan siyang i-promote? Kung halimbawa, lahat ng pabor ginagawa mo pagka nag-ask siya ng favor, lahat ng iutos niya sa'yo, ginagawa mo. Most probably, ang chances na ikaw ay ma-promote kung qualified ka ay mataas. Kasi nakapag-build ka ng emotional bank account dun sa iyong boss. Na, kung halimbawa naman may kasama ka sa trabaho, nakita niya yun na laging, uy, eto laging lahat ng sabihin ni boss, ginagawa nito. Ang tingin naman nila doon, sumisip-sip ka. Di ba? Yun nga lang yun. Which is, kumbaga, kung sa corporate world, talagang minsan, strategy yun. Kung gusto mo talaga ma-promote. Nangyayari po yan, di ba, mga kababayan? Wag sabihin nyo sa akin kung hindi, di ba? So, nangyayari po talaga yan. Yung nagkakaroon ng inggitan, tapos yung ganun nga, may sumisip-sip, pag sip-sip ang tawag nila doon, minsan favoritism, di ba? Nagiging paborito siya. Kasi, kaya siya nagiging paborito naman, dahil pinapaboran naman yung boss, di ba? Kaysa naman doon sa, halimbawa, empleyado na laging palaban. Meron naman ganyan eh. Laging palaban. Lahat na lang ng iutos nung kanyang boss, kinokontra niya. Hindi rin naman maganda yun, di ba? Kailangan balanse po. Balanse. Ito naman sabi nung isa nating kababayan. Siguro hindi ko na po ilalagay yung kanilang mga names. I-hide ko po yung mga names nila kasi baka mamaya kasamahan nila pa sa trabaho yung sinasabi nila na comment dito. Sabi nitong isa, totoo yan, idol. Dami kong pinakasamahan dito sa Saudi mismo.
Kasamaan ko sa trabaho, binigay at tinuruan ko pa, bandang huli, ako pa masama. Ugaling Pinoy, may kasabihan nga, dugong aso daw. So, may ganyan talaga na kung sino pa yung pinakisamahan mo, kung sino yung talagang kaklose mo, bandang huli, hindi ko alam kung anong kwento. Kung bakit naging masama siya dun sa kanyang pinakasamahan or pinakitunguhan. Ano. So, paki-specify na lang kabayan kung ano yung nangyari. Kasi maganda rin naman na malaman natin yung full story. Tapos, ayan, real talk kuya. Sabi ni John Malones, 2597. Ito, shoutout na lang din. Toto drives speed tanker. More power to you, pre. Ayun. Sabi niya rin, sana manalo yung mga kababayan natin. Kasi doon sa nakaraan kong ang video, may mga kabayan tayo na tumakbo bilang counselor dito sa Edmonton na sinuportahan naman natin. Ano? So, hopefully nga ay manalo sila. Hindi ko pa alam ang resulta hanggang ngayon eh. At ito, 40 plus years na ako dito sa Canada. Ayan. Ang napansin ko sa ibang Pinoy ay ayaw maangatan ng kapwa nilang Pinoy ay yung ibang Pinoy sumisipsip sa ibang lahi. Ayun. So, yan po kasi talagang masasabi nating parang toxic na culture, which is hindi naman dapat yun yung culture natin eh, bilang Filipino eh. Kasi marami tayong mga cultures na mga Filipino na tayo naman ay yung mga magagandang culture natin. Hindi kasi may nagtag sa akin kaya na-distract ako eh. At mayroon pang isang magandang text dito na aabangan natin na mga kabayan. Ito maganda. Hindi ko pa nga lang mai-announce to kasi kailangan pa naming iayos. Okay? Kailangan pa naming iayos to, pero something na exciting. Opportunity ito para sa mga kababayan natin na inaayos namin ni Miss Marjorie Quintos ng Mercat. Napakagandang mga opportunity nito. Ay nako, hindi ko pa pwede sabihin mga kababayan. Abangan ninyo yan ha. Abangan ninyo yan sa mga susunod na pagkakataon. So inaayos pa po namin para pagka in-announce na namin itong katetext lang niya na good news ay ayan I can take a lot of ayun. Maraming mga kailangan dito. Abangan nyo yan. Exciting to ha. So, yan po mga kababayan. Yung na talakayan natin ngayong araw na ito. Again, kung meron kayong gustong i-request na mga topics na pwede natin pag-usapan. At ito po parang magiging siguro natin. Kasi medyo napahinga nga ako sa YouTube ngayon. And nakita nyo naman, 'di ba? Kasi marami nang nagba-vlog dito sa Canada. Ano po, na mga mas magagaling sa akin, which is totoo naman, mga kababayan. May mga kababayan tayo and I am very proud do sa mga kababayan natin na nagse-share ng informations, nagse-share ng buhay nila dito sa Canada and they are really great in doing that. I admire yung mga kababayan natin na yun, okay, na mga vloggers dito, content creators na talaga namang they are shining in different platforms, whether it's Facebook, whether it's YouTube, na talaga nakaka-proud yung mga ganong mga content creators na mga kapwa natin Filipinos na talagang magagaling sa larangan ng paggawa ng mga contents. Ako naman mga kababayan, I am just an amateur na content creator. Kaya ayun po, wala akong professional background in terms of editing, in terms of video making. So kaya ganito lang po ako gumawa ng video, pagpasensyahan nyo na. Hindi masyadong maganda ang quality ng aking video. At I would like to be as spontaneous
sa pakikipag-usap sa inyo as real as possible. At yun nga, binabahagi ko yung mga experience ko dito. Do sa mga hindi nakakaalam, I've been here since 2010 po. Napagdaanan ko rin yung mga napagdaanan ng ating mga kababayan. Inabot ko po yung time na 4 year out. 4 year in, 4 year out yata ang tawag doon. Na ang ibig pong sabihin nun, kung umabot ka na ng 4 years dito sa Canada, tapos hindi ka naging permanent resident, you are out. Naabutan ko po yung time na yun. Na talagang parang ngayon time na to is somewhat similar. But mas mahigpit po ngayon eh. That's the reality eh. Mas mahigpit in the sense na kasi binabatikos ngayon yung sa immigration dahil marami po yung nakarating dito. Hindi lang naman po mga Filipinos, mga iba't ibang lahi na nakarating dito at parang nag-over shoot dun sa kanilang immigration level plans. Kaya nga po, dun sa isang announcement ni Premier Carney is nagre-reduce na ngayon nagre-reduce pa more ng mga immigrants. Okay. So, ayun po. Siguro sa pagwawakas ng video ito ay ipapanood ko po sa inyo yung video yun. Ito po yun. That we reduce the flow of temporary residents in Canada, and I just gave you the figures on that, so we can manage down the overall level in a responsible way. And we're doing all of those things in about 2-3 weeks' time. We'll be releasing our immigration plan, our next immigration levels plan, and that will include many of the steps that we'll be taking around these issues. Let's take a step back on the immigration system, and I'll give some perspective, if I may, which is if we go back 6-7 years, the number of what are called non-permanent residents, so temporary foreign workers, students, asylum seekers, other people who've come to Canada and haven't yet become citizens. Most people in Canada at one point, either themselves or their parents or grandparents, were immigrants to this country at one time. But these are people who haven't yet become citizens. That used to be about 3% of the population. Just before I became Prime Minister, it had gone up to 7.5% of our population. So a big increase. And so that's what this MP, I don't remember who said it, but was referring to. And so our challenge is and this is what we're doing, to make sure that we rapidly build up our ability for those who are here, who are working, who are building a life, to do that. Those who should go back, asylum seekers who are not going to ultimately get asylum, that we return them, track them and return them.